Biguan nga natin napansin mga kaibigan ang tila malinaw na pag-aabogado nitong si Claire Castro kay Pangulong Marcos. Sa halip na spokesman o spokesperson ng Malacanang ang kanyang trabaho dyan sa palasyo, nag-aabogado siya para siyang umaaktong legal at defense counsel nitong si BBM, itong si Attorney Castro mga kaibigan, dahil ngayong araw lamang may mga binatawan itong reaksyon dun sa mga naging pahayag po ni VP Sara habang siya po ay nandyan sa Australia at bumibisita sa ating mga kababayan doon at sa kanyang personal na kapasidad bilang isang pamilyadong tao. Ano ho? Sinabi ni Castro mga kaibigan na hindi kawalan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ni VP Sara Duterte na nagsisi ito na naging kakambal siya noong 2022 presidential elections. Yan ho ang nararamdaman ng BP. Kaya sinasabi ho niyan. Pero hindi ito pinalalampas nitong legal counsel ng Malacanang, spokesperson ng palasyo pala. Ito naman ang tugon ng palasyo sa mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo sa kanyang pakikipagkita sa mga Pilipino dyan sa Australia. Ang tugon ng palasyo ay siyempre sa pamamagitan ito ng kanilang spokesperson, itong si Auntie Claire. Ayon po kay Palace Press Officer, press officer pala hindi siya legal counsel mga kaibigan. Attorney Claire Castro, paulit-ulit umano at walang bago sa mga isyong binabanggit ni VP Sara, kaya puro negatibo ang nakikita sa administrasyon at sa Pangulo. Nako, parang ina-acknowledge ninyo na ganun kalakas talaga itong si VP Sara dahil nai-impluwensyahan ng kanyang mga sinasabi ang maraming Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Ayan o, ang linaw ng sinabi mo, legal counsel, hindi, press officer, ayan o, paulit-ulit at walang bago sa mga isyong binabanggit ni VP Sara, kaya puro negatibo. Puro. Kapag sinabi mong puro, 100% yan mga kaibigan. Purong negatibo ang nakikita sa administrasyon at sa Pangulo. Ina-acknowledge mo na ganun katindi pa rin ang impluensya ni VP Sara sa ating mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Sinabi pa ni Auntie Claire na kung may nagsisiman daw sa kanya na makateam up siya, it's their loss, not the president's loss. So ibig sabihin mga kaibigan, hindi siya yung spokesperson, talagang inaabogaduhan niya itong si BBM mga kaibigan. Ano, kaugnay naman sa naging pahayag ni VP Sara na nabudol siya. Nabudol. Budol-budol as in budol. Sinabi ni Castro mga kaibigan na hindi nito sigurado kung sino ang nambubudol dahil nakikita naman ng publiko kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang namumulitika lamang, gayong maraming mga problemang dapat na harapin ng bansa. Talagang medyo baliktad yata ang medyo kailangan yatang ituwid ang kaisipan ng press officer ng palasyo. Ano mga kaibigan, ano? Sino bang nag-create ng mga problema na yan, Auntie Claire? Sino bang nag-create kaya maraming problema na kinakaharap ang bansa ngayon? Hindi ba ang kayo dyan sa palasyo mismo pinabayaan yung mangyari yung impeachment di ngayon wala nang nagagawa ang Senado at Kongreso dahil nakatuon ang kanilang atensyon dyan sa impeachment na yan. Pinabayaan yung mangyari ito Tapos isisisi nyo ngayon doon sa akusado. Kayo ang unang gumawa ng akusasyon sa kanya na impeach. Magkakaroon ng impeachment trial. Pinagdedepatihan pa kung matutuloy o hindi. Ngayon, sasabihin nyo, gusto nyong ibaling at isalin sa iba ang pagkakasalang inyong nagawa. Kayo ang nag-create ng maraming problema dahil pinabayaan yung magkaroon ng impeachment. Kung pinigilan yan, di wala sanang problema kinakaharap ngayon. Tuloy-tuloy dapat ang mga proyekto na dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Pero ginawa nyo yan, pinabayaan yung mangyayari yan, kaya iyan ang hinaharap ngayon ng ating bansa.
nakatuon sa impeachment. Ngayon, sinasabi ninyo na medyo hindi na nakakatulog ang Pangulo. Bakit? Bakit hindi nakakatulog? Dahil trabaho ng trabaho. At sinasabi niyo hindi nagtatrabaho ang Vice President. Sino naman na magtatrabaho? Ha? Sino naman na magtatrabaho, gaganahang magtatrabaho kung lahat ng kanyang kinikilos ay sinisilip ninyo? Kung lahat ng kanyang kibot ay binibigyan nyo ng masamang interpretasyon, lahat ng paggamit niya ng pondo na karapatan naman niyang gamitin ay sisilipin ng mga alipores ninyo dyan sa Kongreso na hindi naman sila taga-COA, sinong gaganahang magtrabaho? Halos hindi nyo na nga bigyan. Halos ayaw nyo nga siyang bigyan ng pondo. Pondo ng Office of the Vice President. Tinanggal nyo na ang kanyang intelligence fund. Sino ang gaganahang magtrabaho kung wala siyang gagamiting operational expenses? Sige nga, ikaw dyan sa iyong ahensya na kinalalagyan ngayon anti-Claire. Yan sa trabaho mo. Diyan sa trabaho mo. Kung wala kang gagamiting pondo, magtatrabaho ka pa rin kaya dyan? Pero hindi ganun eh. Si Madam Vice President, ginagawa pa rin niya sa abot ng kanyang makakaya ang kanyang mga tungkulin, ang kanyang mga gampanin. Bilang ikalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Tingnan niyo yung OBP. Ang daming umaasa dyan na marami pala silang proyekto dyan na nakakatulong sa maliliit na ating kababayan, yung mga nasalaylayan ng lipunan. Pati yung mga pampalibing, mga kaibigan, pampalibing na hindi kinakaya ng mga kababayan natin, nakakatulong ang Office of the Vice President, pero pilit na ginagawa ng kontrobersiya, partikular ang issue ng pondo ng kanyang tanggapan, mga kaibigan. At sinabi rin nitong si Auntie Claire na sila daw ang nabudol. Budol talaga. Hindi ko alam kung sino ang nabudol, sabi niya. Hindi natin alam kung sino ang nambubudol. Sa nakikita po natin, nagtatrabaho ang Pangulo. Ngayon lang naman nagtatrabaho eh. Ngayon siya nag-aapura. Ngayon siya nag-aapura na nagtatrabaho na halos wala na daw tulog. Well-deserved niya yung kanyang power nap dahil halos araw-araw at talagang nagtatrabaho ng matindi ang Pangulo dahil 3 years na nga lang naman yung natitira niyang termino. So kailangan siyang magkumahog, magmamadali, mga kaibigan, nagkukumahog para may maipakita sa taong bayan na nagawa niya sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ano nga nangyari sa 3 years? Anong nangyari sa 3 years? Bakit ngayon lang siya magtatrabaho ng gusto? Meron ba tayong makita maganda? Meron ba tayong nakitang maganda sa nakaraang 3 years ng Pangulo at ng administrasyon ninyo, Auntie Claire? Ngayon siya nagtatrabaho ng gusto. Ngayon siya nagkukumahog. Ngayon siya hindi natutulog. Ngayon siya hindi natutulog dahil sa kakatrabaho. Ano bang nangyari? Kasi ano bang ginawa sa nakaraang 3 years? Sa tingin nyo ba makakagawa siya ng maayos? Sa tingin nyo ba makakatapos siya ng magagandang proyekto sa nakita ng 3 years? Tapos sasabihin nyo, sisisihin nyo ang Office of the Vice President na siya ang dahilan at hindi siya nagtatrabaho? Sino bang gumawa ng mga problemang ito? Pinabayaan yung magkaroon ng impeachment Kaya na natetingga yung mga proyekto at trabaho ng gobyerno na dapat nauuna. Di ba? Eto, sinabi pa rin niya na sa kabila ng pagsisisi ni BP na makatambal ang presidente, sinabi pa rin ni Auntie Claire na wala siyang naririnig na ganitong pahayag mula kay Pangulong Marcos dahil hindi nito ugali na magsalita ng negatibo laban sa Vice Presidente. Ganon? Bukod sa pagsisising naging teammate ng Pangulo, sinabi mga kaibigan ni Vice President Sara sa kanyang talumpati sa Australia na wala siyang aasahang laman ng magiging State of the Nation Address o SONA ni Marcos Jr.
at wala anyang direksyon ng kanyang administrasyon. Sa mga hindi pa ko nakakaalam, imbitado pa rin sa SONA itong si BP Sara. May inilaan siyang upuan doon na kanyang tanggapan, pero nagpasabi na ito na hindi siya dadalo sa SONA ni Marcos Jr. Ano nga naman ang gagawin niya doon? Ano nga naman ang ire-report nitong si Marcos Jr. sa kanyang SONA? May kabuluhan ba? May mahihita ba ang taong bayan? O baka ang may mahihita lang dyan ay yung mga nasa Kongreso? Alamin natin mga kaibigan. Sa iba pang mga balita pala, sa mga hindi pa po nakakaalam, may kaugnayan po ito sa impeachment. Hiniling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-dismiss ng impeachment court sa kanyang o sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya. At tinawag nga po itong void ab initio o invalid from the outset. Binigay na ito ang argumento na inihain ng kampo ni VP Sara sa 35-page document na kanilang isinomite dyan po naman sa Senado o yung umaaktong impeachment court ngayong gabi mga kaibigan o hapon dyan sa Pilipinas. Sinabi dun sa mga dokumento o batay sa mga dokumento na yung ika-4 na impeachment complaint ay kinakailangan pong baliwalain o i-dismiss dahil po naman ito ay isang void ab initio dahil nilalabag po nito ang 1-year ban rule sa ilalim po naman ng Section 3, Article 11 ng 1987 Constitution kung saan nakasaad dito ang pagbabawal sa initiation po ng more than one impeachment sa loob po ng 1 taon. Ang ikalawang Pangulo ay hindi po personal na nagpunta dyan po sa Senado o impeachment court ngayong araw po ng Monday kung saan ang naghain po nitong mga dokumento ay inihain po ito eksakto 5:49 oras po sa Pilipinas sa pamamagitan po naman nitong messenger na si Arnel Barrientos Jr. Siya po ang messenger ng mga abogado nitong si BP Sara na Fortune Narbasa and Salazar Law Firm na siya pong bumubuo sa mga abogado na magtatanggol kay BP Sara dyan po naman sa impeachment court o dyan sa Senado. Yan po mga kaibigan ang update natin. Sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, maligaya na tayo. Saan man po kayo naroon, God bless everyone. Magandang gabi po.